How can a person know everything at 18, but nothing at 22? Noong bata pa ako, palagi kong gustong maging ganyan o ganito, tingalain at kamanghaan ng mundo, makaapak sa tuktok ng mga pinakamatatayog kong pangarap at masungkit ang bawat bituin sa aking imahinasyon. Sa aking 22 sa mundo, natanto kong ang buhay at pag-abot sa mga pangarap ay katulad lang din ng pag-akyat ng kabundukan. Parehas itong may pagtigil at paghinga, pag-upo sa tuwing nahahapo, pagkadapa at muling pagtayo. May dilim pero lagi namang sumisilip ang liwanag. May pagkadulas at pagkatuto upang hindi na muling madulas pa. May sakit, pasakit at pagod pero lagit-lagi rin namang may pagngiti at pag-ibig. May mga pagkakataong nanaisin mong sumuko pero pipiliin mo pa ring magpatuloy. At sana ay palagi mong piliin na magpatuloy. Iba ang pakiramdam ng malula at malunod sa pagkamangha. Ang tumigil at huminga habang inaawitan ng mga ibon, sinusuwitan ng hanging walang kinukubling panluloko. Kasabay ang mga ulap na humahalik sa iyong muka at mga mata. Iba ang pakiramdam kapag ang mataas na bundok ay nakailalim sa dalawa mong mga paa. Makakalimutan mo ang pagnanais na tingalain at kamanghaan ng mundo at ang tangi mong nanaisin ay pagkalooban pa ng maraming pagkakataon upang mamangha at tingalain ang lumikha ng mga ito. Sa aking 22, hindi man ako sigurado kung maaabot ko ang mga itinakda kong pangarap. Ipinagpapasalamat ko naman na alam kong anuman ang harap sa akin ng mundo ay katulad ng determinasyon kong akyatin ang bundok arayat, gayon din ang magiging determinasyon kong magpatuloy, mapapagod, uupo, magpapahinga, pero lagit-laging magpapatuloy. Maryang sinukuan, hindi kita sinukuan. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Hanggang sa akin mga bossing. Tumakas na tayo, takasan na natin ang mundo. Magtago papalayo sa mas tahimik at payapang mundo. Umubulong ang hanging amihan at huni ng ibon. Dumudulog at tinatawag na tayo ng bundok.